Basang-basa ng pulang alak ang lumang bestida ni Maria. Habang nagtatawanan ang mga matapobreng panauhin at dinuduro siya ni Victoria bilang hamak na magnanakaw, bumukas ang malaking pintuan. Pumasok ang lalaking inalaya niya ng buhay, hindi bilang simpleng asawa, kundi bilang bilyonaryong nagmamay-ari ng mismong resort na iyon. Ang pambabastos ay mapapalitan ng pagyukod. Ngunit sapat ba ang yaman para hilumin ang pusong labis na niyurakan? Huwag kang mag-ilusyon, Maria. Kung hindi dahil sa puhunan ko, matagal na kayong namatay sa gutom ng asawa mong walang kwenta. Pumunta ka ng maaga bukas sa resort. Wala akong pakialam kung anniversary party ko yan. Kailangan ko nang maghihiwa sa kusina. Know your place, hampas lupa. Ibinaba ni Maria ang telepono habang pilit na pinapakaalma ang kanyang pakikinig. Sa ilalim ng malamlam at kumukurap na ilaw ng kanilang maliit na sala, tahimik niyang ipinagpatuloy ang pagtatahi sa punit na kuwelyo ng lumang polo ni Dante. Magaspang ang kanyang mga daliri, puno ng kalyo mula sa araw-araw na paglalaba ng damit ng ibang tao upang may maidagdag sa kanilang gastusin. Ngunit may lambot sa bawat pagtusok ng kanyang karayom. Ginagawa niya ito para sa asawang mahal na mahal niya, ang lalaking pilit na itinataguyod ang kanilang pangarap kahit na madalas ay amoy, isda at mantika ang kanilang pinagsasaluhan. Ngunit unti-unting nawala ang anino ng ngiti sa kanyang mga labi. Nanikip ang kanyang dibdib na tila may nakadagan na mabigat na bato. Parang tinusok ng libu-libong karayom ang kanyang lalamunan habang pinipigil ang paghikbi na nagbabantang kumawala. Isang mainit na patak ng luha ang tumakas sa kanyang mga mata at bumagsak sa telang hawak niya. Unti-unting lumalawak at pinalalabo ang kulay ng sinulid. Hanggang kailan ko ba kailangang bayaran ang utang na loob na ito? Hanggang kailan ko isusuko ang aking dangal para lang huwag nilang sumbatan ang asawa ko? Nabalik lamang ang kanyang diwa nang maramdaman niya ang isang mainit na palad sa kanyang balikat. Nagising si Dante, gusot ang buhok at bakas ang labis na pagod mula sa maghapong pagtatrabaho. Sa paos na boses ay nagtanong ito kung bakit gising pa siya at kung bakit basa ang kanyang mga mata. Mabilis na pinunasan ni Maria ang kanyang luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Nagpakawala siya ng isang pilit na tawa at sinabing nadala lamang siya sa napapanood niyang nakakaiyak na teleserye sa kanilang lumang telebisyon. Ginawa niya ito upang protektahan ang dangal ng kanyang asawa. Ayaw niyang kaawaan siya ni Dante at lalong ayaw niyang makita nitong niyuyurakan sila ng sarili nilang kamag-anak. Niyakap lamang siya ni Dante mula sa likuran at marahang hinalikan ang kanyang no. Bumubulong ng mahigpit na pangako na malapit nang matapos ang lahat ng kanilang paghihirap. Hinintay niyang bumigat ang paghinga ng kanyang asawa bago niya inayos ang kumot nito. Marahan siyang yumuko at hinagkan ang no ni Dante. Iniiwan ang isang tahimik na sumpa sa hangin na handa siyang saluhin ang lahat ng pang-aalipusta at hirap. Huwag lamang matapakan ang dangal ng lalaking nagbibigay ng lakas sa kanya. Madaling araw pa lamang ay bumangon na si Maria. Napansin niyang wala sa kanyang tabi si Dante. Sumilip siya sa siwang ng bintana at nakita ang asawa sa labas, hawak ang lumang cellphone nito. Iba ang tindig ng asawa niya ngayon. Tuwid, puno ng awtoridad at malamig ang boses habang nakikipag-usap sa kabilang linya. Narinig niyang binanggit nito ang tungkol sa mga papeles at isang malaking pagbawi na mangyayari kinabukasan ng gabi. Isang hakbang na walang sinuman ang makakapigil. Kumunot ang noo ni Maria. Inisip na baka pinag-uusapan lamang ng kanyang asawa ang mga kargamento sa pinapasukang bodega, kaya hindi na niya ito binigyan ng malalim na pansin. Inihanda niya ang kanyang sarili para sa araw na iyon. Kinuha niya ang kanyang lumang bag na gawa sa balat na unti-unti nang nantutuklap at isinuot ang isang kupas na bestida na minsan nang naging saksi sa kasimplehan ng kanilang pag-iisang dibdib. Nilunok niya ang kanyang natitirang dignidad. Ito ang presyo ng utang na loob. Ito ang bayad sa buhay na inutang nila noon sa pamilya ni Victoria upang makaraos sa matinding gutom.
Nang makarating siya sa likurang bahagi ng naglalakihang resort, sinalubong siya ng mapangutyang tingin ng mga nakapilang katulong ni Victoria. Ang mga matatalim na ngiti at palihim na bulungan ng mga ito ay tila mga patalim na sumusugat sa kanyang pagkatao bago pa man siya makapasok. Binuksan ng gwardiya ang mabigat na bakal na pintuan para sa mga empleyado. Ang pag-ikot ng kalawangin nitong bisagra ay nag-iwan ng isang malungkot at mahabang alingaw-ngaw sa hangin. Tila nagsasara ang pinto ng isang malamig na kulungan na wala siyang kawala. Makakayanan kaya niya ang impyernong naghiintay sa loob. Sa loob ng mainit at maalinsangan na kusina ng resort, walang tigil sa paggalaw ang mga kamay ni Maria. Ang init ng mga naglalakihang kalan at ang makapal na usok mula sa mga niluluto ay tila yumayakap sa kanyang buong pagkatao. Walang tigil ang kanyang paghihiwa ng mga sangkap, isang gawain na tila walang katapusan. Ang ritmo ng talim ng kutsilyo na paulit-ulit na bumabaon sa kahoy na sangkalan ay sumasabay sa mabigat niyang paghinga. Dahil sa matinding pagod at pamamanhid ng kanyang mga daliri, aksidenteng humagip ang talim sa kanyang balat. Isang manipis na guhit ng dugo ang umagos mula sa kanyang hintuturo. Ngunit imbes na dumaing, tahimik niya lamang itong hinugasan sa dumadaloy na tubig, ibinalot ang isang malinis na basahan at muling nagpatuloy sa paghihiwa na parang walang nangyari. Wala siyang karapatang magreklamo. Ang maingay na kusina ay biglang binalot ng isang nakakapasong katahimikan nang bumukas ang pinto. Pumasok si Victoria na balot ng nagkikislapang ginto at naglalakihang diamante mula leeg hanggang mga daliri. Ang matapang na amoy ng kanyang mamahaling pabango ay mabilis na nilamon ang amoy ng bawang at sibuyas sa buong kwarto. Naglakad siya palapit kay Maria. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pandidire habang pinagmamasdan ang pawisan at gusgusin nitong anyo. Humalukip-kip si Victoria at nagpakawala ng isang mapangutyang tawa. Sa harap ng lahat ng nagtatrabaho, sinabihan niya si Maria na ang amoy nito ay parang isdang nabulok sa arawan, na ang lumang bistida nito ay mas mukha pang basahan kaysa sa ginagamit ng kanyang mga tagalinis. Dinagdagan pa niya ito ng panunumbat. Pinalalakas ang boses upang marinig ng lahat na kung hindi niya ipinahiram ang kanyang pera noon ay malamang namumulot na lamang ng basura sina Maria at Dante para may makain. Vinagagawa raw niya ito dahil awa na lamang ang natitira niyang pakiramdam para sa pamilya nilang walang mararating. Bawat salita ni Victoria ay tila matutulis na patalim na tuwirang ibinabaon sa dibdib ni Maria. Nang inig ang kanyang mga labi at nag-init ang sulok ng kanyang mga mata. Ngunit pinigilan niya ang luhang nagbabadyang bumagsak. Yumuko siya. Inilunok ang kanyang natitirang dignidad at sa isang mahina, ngunit magalang na boses ay nagpasalamat pa rin sa lahat ng tulong ni Victoria noong mga panahong wala silang makain. Ito ang mabigat na kadena ng utang na loob na hindi niya matakasan. Isang utang na pilit isinusumbat sa kanila araw-araw kahit pa matagal na nila itong binabayaran ng buong hirap at higit pa sa hinihini. Habang abala ang lahat matapos ang panlalait, napansin ni Maria ang isang malinis at hindi pa nagagalaw na mamahaling tinapay na nakapatong sa isang pilak na bandehado, nakatakdang itapon sa basurahan dahil lamang sa hindi na ito kasya sa hapagkainan ng mga bisita. Mabilis niyang kinuha ang tinapay, maingat na binalot sa isang malinis na tissue at pasimpleng ibinulsa sa kanyang lumang bestida. Sa gitna ng matinding pang-aalipusta at pahihiyang natamo niya, umusbong ang isang munting ngiti sa kanyang puso. Naisip niya kung paanong matutuwa si Dante kapag iniuwi niya ito mamayang gabi, dahil matagal na itong nag-aasam na matikman ang ganitong klaseng pagkain. Ngunit, hindi nila kailanman mabili. Ngunit sa kabila ng pagiging reyna ng gabi at sa dami ng kayamanang nakasuot sa kanya, may isang kakaibang kilos si Victoria na nakapukaw sa atensyon ni Maria. Paulit-ulit nitong tinitingnan ang kanyang relos na tadtad ng diamante. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pinto ng kusina na may halong matinding kaba.
Bahagyang nanginginig ang mga kamay nito habang may ibinubulong sa hangin tungkol sa oras na nauubos at sa mga taong kailangang dumating ng mabilis. Isang takot na pilit nitong itinatago sa likod ng kanyang mapagmataas na tindig. Bago pa man makapag-isip si Maria tungkol sa ikinikilos ng Donya, biglang hinablot ni Victoria ang kanyang braso. Ibinaon ng Donya ang matutulis nitong kuko sa balat ni Maria at sa pilitan siyang kinaladkad palabas ng kusina. Sinubukan ni Maria na magmakaawa. Pilit na ipinapaliwanag na hindi siya nararapat sa labas dahil sa kanyang marumi at pawisang ayos. Ngunit hindi siya pinakinggan. May halong panggigigil na sinabi ni Victoria na kailangan makita ng kanyang mga piling bisita ang pinakamalaking charity project ng kanilang pamilya upang lalo pa siyang hangaan ng lipunan. Walang kalaban-laban, kinaladkad si Maria patungo sa engrandeng bulwagan kung saan naghihintay ang daan-daang matapobre at mapanghusgang mga panauhin. Walang kawala si Maria mula sa impyernong ito. Pambungad sa kanya ang nakakapasong liwanag ng mga naglalakihang chandelier na bumulag sa kanyang paningin. Isang liwanag na hindi magdadala ng pag-asa, kundi ng walang hanggang kahihiyan. Ang nakakapasong liwanag ng mga naglalakihang chandelier ay tila mga matang mapanghusga na nakatitig sa bawat kapintasan ni Maria. Habang kaladkad siya ni Victoria papasok sa engrandeng bulwagan, halos hindi siya makahinga sa pinaghalong amoy ng mga mamahaling pabango at sa kaba na unti-unting lumalamon sa kanyang dibdib. Puno ang bulwagan ng mga taong nababalot sa seda at diamante. Mga taong ang halaga ng isang sapatos ay katumbas na ng ilang taong pagbabanat ng buto ng asawa niyang si Dante. Sa gitna ng karangyaang iyon, si Maria sa kanyang kupas at lumang bistida ay parang isang ligaw na damo sa gitna ng mga mamahaling rosas. Agad siyang iniharap ni Victoria sa isang grupo ng mga mayayamang amiga nito. Sa bawat hakbang nila, ay unti-unting tumatahimik ang mga nag-uusap, napapalitan ng mapanuring tingin at palihim na bulungan. Sa isang malakas at sadyang ipinagmamalaking boses, sinimulan ni Victoria ang kanyang palabas. Mga amigas, look who is here! I want you all to meet Maria, ang asawa ng pinsan kong si Dante. Sila ang pinakamalaking charity project ng pamilya namin. You know, bilang mga pinagpala, we have to give back to the poorest of the poor. Hindi ba, Maria? Nagtawanan ang mga ginang. Ang ilan ay bahagyang nagtakip ng kanilang mga ilong gamit ang kanilang mga pamaypay, hindi itinatago ang pandidiri sa amoy ng kusina na nakakapit sa damit ni Maria. Isang donya na tadtad ng alahas ang nagsalita na may halong pang-iinsulto. Naku, Victoria, napakabuti talaga ng puso mo. Pero sana naman ay binigyan mo siya ng maayos na damit. My gosh, baka isipin ng iba ay pinapasok mo ang pulubi galing sa labas. Tingnan mo ang sapatos niya. Halos bumuka na ang swelas. Naramdaman ni Maria ang pag-akyat ng init sa kanyang mukha. Gusto niyang lamunin siya ng lupa sa mga oras na iyon. Ang bawat halahak nila ay tila sampal sa kanyang pagkatao. Sa isang mahinahon at nanginginig na tinig, sinubukan niyang magpaalam upang makatakas sa impyernong iyon. Ate Victoria, kung maaari po sana ay babalik na ako sa kusina. Baka po kasi masuunog ang mga niluluto ko. Nakakahiya naman po sa inyo. Ngunit sa halip na pakinggan siya, ngumiti ng napakatamis si Victoria sa kanyang mga bisita, habang ang kamay nito ay mabilis na dumapo sa braso ni Maria. Mahigpit, napakahigpit ng pagkakahawak nito. Unti-unting ibinaon ni Victoria ang kanyang matutulis na kuko sa balat ni Maria, isang palihim na pagmamalupit na hindi nakikita ng madla, ngunit naggudulot ng matinding hapdi hanggang sa kanyang buto. Stay here, Maria. Madiin, ngunit nakangiting bulong ni Victoria, bagaman ang kanyang mga mata ay nagbabanta. Gusto ng mga amigas ko na malaman kung paano ba kayo nakakaroos sa buhay na isang kahig, isang tuka. Lalo na at ang asawa mo
ay hanggang ngayon ay walang nararating. Kawawa naman si Dante. Isang malaking failure. Mabuti na lang talaga at narito ako para isalba kayong mag-asawa mula sa pagkakasadlak sa imburnal. Ang marinig, nahiyain ang kanyang asawa sa harap ng maraming tao ay higit na masakit kaysa sa anumang pisikal na sugat. Naghihimagsik ang puso ni Maria. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol si Dante at sabihing, walang sinuman ang may karapatang tapakan ang dangal ng lalaking nagtatrabaho ng marangal at walang tinatapakang tao. Ngunit muli siyang pinigil ng mabigat na utang na loob. Naalala niya ang mga panahong halos wala silang makain at ang perang ipinahiram sa kanila noon na siyang naging dahilan kung bakit nakaraos sila sa mga araw na iyon. Upang maiwasan ang anumang gulo na maaaring ibalik bilang sisi kay Dante, pinili ni Maria na kimkimin ang sakit at pigilan ang mga luhang gustong pumatak. Mahigpit niyang pinagdikit ang kanyang mga kamay habang mariing pumikit sandali, dahan-dahang inaayos ang kanyang paghinga upang kumalma. Ibinaban niya ang kanyang paningin at tahimik na tinanggap ang bawat patalim ng kanilang mga salita, pinipiling siya na lamang ang masugatan, wag lamang ang asawang kanyang pinakamamahal. Sa gitna ng walang humpay na panlalait, naramdaman niya ang mahinang pagyanig ng kanyang lumang cellphone sa loob ng bulsa ng kanyang bistida. Pasimple niya itong kinuha, iniingatan na, wag mapansin ng mga mapanuring mata sa paligid. Isang mensahe ang bumungad sa basag na screen ng kanyang telepono mula yon kay Dante. Malapit na ako. May sorpresa ako para sa iyo. Isang kakaibang init ang biglang yumakap sa nanlalamig niyang puso. May kung anong pang-asa ang sumibol sa kanyang dibdib. Ibinaling niya ang kanyang paningin sa malalaking salaming bintana ng bulwagan upang itago ang namumuong luha ng kagalakan. Ngunit sa pagtingin niyang iyon sa madilim na bahagi ng harden, may isang bagay na nakapukaw ng kanyang atensyon. Sa ilalim ng mga anino ng malalaking puno, may mga nakatayong lalaki na pawang nakasuot ng itim na pormal na kasuotan. Hindi sila mukhang mga ordinaryong gwardiya ng resort. Tahimik silang nagmamasid, parang mga aninong naghihintay ng hudyat. Ang kanilang mga paningin ay nakapako sa mismong bulwagan. Sino ang mga taong iyon at ano ang kanilang sadya sa pagtitipon na ito? Bago pa man niya lubusang mapag-isipan ang nakita, ang banayad na musika ng orkestra ay biglang ginati ng isang matinis at nakakabinging tili ng pagkasindak. Isang mayaman at kilalang donya sa kabilang dulo ng bulwagan ang biglang nagwala, pilit na iwinawagayway ang kanyang kamay sa hangin habang nanlalaki ang mga mata. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit at pagtataranta. Nawawala ang kanyang pinakamahalagang diamanteng singsing. Ang nakakabinging tili ng donya ang nagpatigil sa musika, binabalot ang buong bulwagan ng isang nakakapasong katahimikan na nagsisigaw ng paparating na unos. Tuluyang namatay ang malambing na tugtog ng orkestra. Napalitan ng mga nagkukumahog na yabag at seryosong bulungan. Ang donyang naghihisterya ay halos mawalan ng hininga habang pilit na iwinawagayway ang kanyang nanginginig na kamay sa hangin. Bakas ang matinding kilabot sa kanyang mukha habang ipinagsisigawan na nawawala ang kanyang milyones na diamanteng singsing, isang pamana pa raw mula sa kanyang mga ninuno. Ang mga panauhing kanina ay nagtatawanan ay biglang nabalot ng pagdududa. Mahigpit na hinawakan ang kanilang mga mamahaling bag at alahas. Tila ba may nakapasok na halimaw sa kanilang sagradong palasyo? Mabilis na gumitna si Victoria. Imbes na pakalmahin ang kanyang panauhin at ipatawag ng tahimik ang seguridad ng resort, may namuong maitim na plano sa likod ng kanyang mga nag-aalalang mata. Tila isang malupit na mga ngaso na nakahanap ng perpektong biktima, dahan-dahang bumaling ang kanyang paningin patungo sa babaeng nakatayo sa madilim na sulok ng bulwagan. Itinaas ni Victoria ang kanyang kamay at ang kanyang daliring may matutulis na kuko ay tuwirang itinuro ang namumutlang muka ni Maria. Sino pa ba ang magnanakaw dito, kundi ang pinakapatay gutom?
Ang boses ni Victoria ay umalingaw-ngaw ng buong talim. Hinihiwa ang natitirang dignidad ng kanyang ipinagmamalaking kamag-anak. Mga amigas, tingnan ninyo siya. Kanina pa umaaligid ang babaeng yan sa ating mga mesa. Alam niya naman kung gaano kahirap ang buhay nila ng kanyang asawa. Baka naisip niyang ito na ang sagot sa kanilang mga utang. Parang mga matapang na asong, narinig ang hudyat ng kanilang amo. Dahan-dahang pinalibutan ng mga mayayamang panauhin si Maria. Ang mga matang kanina ay puno ng pandidiri, ay napalitan ngayon ng matinding poot at paghuhusga. Iba't ibang masasakit na salita ang ibinato sa kanya na parang mga batong dumudurog sa kanyang kaluluwa. Narinig niya ang mga bulong na nagtatanong kung bakit pinapasok ang isang hampas lupa sa ganitong klaseng pagtitipon. Mga salitang nagdidiin na hindi talaga mapagkakatiwalaan ang mga taong galing sa eskinita. Pakiramdam ni Maria ay umiikot ang buong paligid. Ang hangin sa loob ng malawak na bulwagan ay tila naubos. Sinasakal ang kanyang lalamunan. Umatras siya ng umatras hanggang sa sumandal ang kanyang likod sa isang malamig na haligi. Nagsimulang manginig ang kanyang mga tuhod habang sunod-sunod na bumagsak ang mga maiinit na luha mula sa kanyang mga mata. Umiling siya ng paulit-ulit, pilit na isinisigaw ang kanyang inosensya. Ate Victoria, maawa po kayo, hindi ko po magagawa yan. Nagmamakaawa ang tinig ni Maria, basag at punong-puno ng desperasyon. Alam niyo pong naghihirap kami, pero kailanman ay hindi kami nagnakaw ni Dante. Marangal po ang trabaho namin. Pakiusap, maniwala po kayo sa akin. Ngunit isang mapaklang ngiti lamang ang isinukli ni Victoria. Sa likod ng kanyang ginagawang iskandalo, walang nakapansin sa pasimpleng pagpasok ng kabilang kamay ni Victoria sa malalim na bulsa ng kanyang sedang balabal. Sa loob nito, mahigpit na kinuyom ng kanyang mga daliri ang isang malamig at matigas na bagay na may matatalas na kanto. Ang mismong diamanting singsing. Baon sa malaking utang at nanganganib na mawala ang lahat ng kanyang ari-arian, nakita ni Victoria ang pagkakataon na isalba ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbebenta ng ninakaw na alahas habang ginagawang perpektong sakripisyo ang inosenteng asawa ng kanyang pinsan. Huwag ka nang magsinungaling, Maria. Wala kang maluloko rito. Bulalas ni Victoria bago lumingon sa mga unipormadong tauhan ng resort. Mga gwardya, kapkapan ninyo ang babaeng yan. Halughugin ninyo ang kanyang mga gamit. Hindi tayo makakapayag na may makalusot na magnanakaw sa aking anibersaryo. Dalawang malalaking gwardya ang walang awang lumapit kay Maria. Sa matinding takot, mahigpit na niyakap ni Maria sa kanyang dibdib ang kanyang lumang bag na gawa sa balat. Iyon na lamang ang natitirang kalasad niya laban sa malupit na mundong ito. Sa loob ng bag na iyon nakatago ang piraso ng tinapay na inilaan niya para sa kanyang asawa at ang kaisa-isang lumang litrato nilang dalawa na nagbibigay sa kanya ng lakas sa araw-araw. Ang pagkuha nila rito ay katumbas ng paghubad sa kanyang natitirang pagkatao sa harap ng madla. Sa gitna ng kaguluhan, habang nararamdaman niya ang magagaspang na kamay ng mga gwardya na pilit siyang hinahawakan, mariing pumikit si Maria. Ang kanyang nanginginig na mga labi ay bumuo ng walang tunog na mga salita. Inuulit-ulit ang pangalan ni Dante na tila isang taimtim na dasal sa gitna ng matinding bagyo. Hinihiling niya sa langit na sana ay dumating na ang lalaking nangakong magpoprotekta sa kanya dahil hindi na niya kayang dalhin ang bigat ng mundong ito ng mag-isa. Ngunit walang Dante na dumating para iligtas siya. Sa halip, pilit na inagaw ng isang gwardya ang tali ng kanyang bag. Ibinuhos ni Maria ang kanyang buong lakas upang hawakan ito, humihikbi at nagmamakaawang huwag nilang pakialaman ang kanyang mga gamit. Ang mariing paghatak ng gwardya ay nagbunga ng isang malakas na tunog ng pagkapunit mula sa lumang balat ng bag. Ang malakas na tunog ng pagkapunit ng lumang balat ng bag ay sinundan ng pagkalaglag ng lahat ng itinatagong yaman ni Maria.
Bumagsak sa makintab at malamig na sahig ng bulwagan ang kanyang mga mumunting pag-aari. Gumulong ang ilang piraso ng barya na pinaghirapan nilang ipunin. Tumilapon ang isang murang lipstick na halos paubos na, at nahulog ang piraso ng mamahaling tinapay na binalot niya sa tissue para sana sa kanyang asawa. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat na dumausdos mula sa punit na bag ay ang isang lumang litrato nilang mag-asawa, kuha noong araw ng kanilang simpleng kasal, kung saan pareho silang nakangiti ng wagas sa kabila ng kahirapan. Halughugin man ng paulit-ulit ng mga gwardya ang mga kalat sa sahig, walang diamanteng singsing na lumitaw. Nakahinga ng maluwag si Maria sa gitna ng kanyang pagluha, umaasang matatapos na ang malupit na paratang at mauunawaan nilang isa lamang siyang inosenteng asawa. Ngunit sa halip na humingi ng tawad, nakita ni Victoria ang pagbaba ng paningin ng mga bisita sa kanyang kawalan ng ebidensya. Upang pagtakpan ang sariling kasalanan at panatilihin ang kanyang kapangyarihan sa lipunan, mabilis na inilipat ng Donya ang galit nito. Walang habas na itinapak ni Victoria ang kanyang matulis at mamahaling sapatos sa mismong mukha ni Dante na nasa litrato. Isang nakakawasak na hikbi ang kumawala sa lalamunan ni Maria. Hindi niya alintana ang panlalait ng mga mayayamang nakapaligid sa kanya. Hindi niya alintana ang pag-akusa sa kanya bilang magnanakaw. Ngunit ang makitang tinatapakan ang nag-iisang larawan ng lalaking nagtataguyod sa kanyang buhay ay tila pagpunit sa kanyang sariling kaluluwa. Walang pag-aalinlangan, lumuhod si Maria sa malamig na sahig. Nanginginig ang kanyang mga kamay na pilit inaabot ang litrato sa ilalim ng sapatos ni Victoria. Nagmamakaawang alisin ng Donya ang paa nito habang patuloy na umaagos ang kanyang mga luha. Tiningnan siya ni Victoria mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa matinding pandidiri at pagmamataas. Sa isang malamig at nanunuot na boses, isinumbat nito ang mga salitang nagpababa kay Maria sa pinakasahig ng lipunan. Alamin mo ang lugar mo, hampas lupa. Wala kayong karapatang maging masaya habang nabubuhay kayo sa awa ko. Kasabay ng mga mapait na salitang iyon, dinampot ni Victoria ang isang baso ng mamahaling pulang alak mula sa kalapit na mesa. Nang walang anumang pagdadalawang isip, ibinuhos niya ang buong nilalaman nito sa nakayukong ulo ni Maria. Bumagsak ang malamig at mapulang likido sa buhok ni Maria, unti-unting gumagapang pababa sa kanyang mukha, humahalo sa kanyang maiinit na luha at tuluyang binabasa ang kanyang kupas na bestida. Nanlamig ang buong katawan ni Maria. Sa harap ng daan-daang mapangutiang mata na walang ginawa kundi panuurin siyang durugin at ipahiya, nakaluhod siya, basang-basa at nanginginig sa matinding sakit na hindi kayang lunasan ng anumang gamot. Ang tanging nagawa niya lamang ay yakapin ng mahigpit ang nabasang litrato ni Dante sa kanyang dibdib. Idinidikit ito sa kanyang mabilis na tumitibok na puso, na tila ba ito ang nag-iisang sandigan na pumipigil sa tuluyan niyang pagkasira sa mundong ito. Habang ang lahat ay abala sa paghalahak sa kaawa-awang sinapit ni Maria, walang nakapansin sa biglaang pamumutla ng general manager ng resort na nakatayo malapit sa malaking pinto. Ang mukha nito ay tila nakakita ng isang nakakatakot na pangitain. Ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang manginig habang nakatingin sa labas ng bulwagan, pawis na pawis sa kabila ng lamig ng hangin mula sa aircon. Tila ba may isang higanting unos na handang manalasa? Bago pa man muling makapagsalita si Victoria upang tapusin ang kanyang malupit na palabas, isang nakakayanig na boses ang biglang umalingaw-ngaw mula sa likuran, pumunit sa masasayang halahak ng mga mata pobre. Tumigil kayo! Kasabay ng umaatikabong sigaw na iyon ay ang marahas na pagbukas ng dalawang naglalakihang pinto ng bulwagan. Ang mabigat at nag-iisang yabag ng sapatos na yumanig sa sahig. Ang mabigat at nag-iisang yabag ng sapatos na yumanig sa makintab na sahig ay tuluyang nagpatahimik sa buong bulwagan. Mula sa maluwang na bukana ng pinto, isang bulto ng lalaki ang lumitaw sa gitna ng nakakapasong liwanag mula sa labas. Unti-unting luminaw ang kanyang figura sa paningin ng lahat, na nagdala ng matinding pagkabigla sa mga taong naroroon.
Wala na ang lalaking pilit pinagkakasya ang sarili sa isang kupas at punit na polo. Wala na ang Dante, na kilala nilang nagtitiis sa init ng araw at tahimik na yumuyuko sa pangungutya ng lipunan. Ang lalaking nakatayo ngayon sa kanilang harapan ay nakasuot ng isang napakamamahaling itim na suit na perpektong nakayakap sa kanyang matipunong katawan. Bawat hakbang niya ay may dalang hindi maipaliwanag na awtoridad, isang uri ng kapangyarihan na hindi nabibili kundi ipinanganak mula sa matinding pagsisikap. Sa kanyang likuran ay nakasunod ang isang hanay ng mga lalaking nakasuot din ng pormal na kasuotan, mga batikang abogado ng syudad at ang buong pangkat ng board of directors ng mismong resort na pinagdarawsan ng pambabastos. Mabilis na nahawi ang mga nagkukumpulang panauhin nang magtatakbo ang namumutlang general manager patungo sa bagong dating. Nanginginig ang buong katawan nito. Tumulo ang malalaking patak ng pawis sa kanyang noo sa kabila ng lamig ng silid at walang pag-aalinlangang yumukod ng napakalalim hanggang sa halos humalik na ang kanyang mukha sa sahig. Sa isang nanginginig at puno ng matinding paggalang na boses, binasag niya ang katahimikan ng bulwagan. Magandang gabi po, Mr. Chairman. Nakahahanda na po ang lahat para sa inyong pagdating. Isang mabilis at nakakabinging bulungan ang kumalat sa mga panauhin. Nanlaki ang mga mata ni Victoria. Hindi makapaniwala ang kanyang utak sa nakikita ng kanyang mga paningin. Pilit siyang napakawala ng isang mataas at matinis na halakak. Sinusubukang ipalabas na ang lahat ng ito ay isang malaking komedya upang pagtakpan ang matinding kabang unti-unting bumabalot sa kanyang sistema. Dante? Ikaw ba yan? Panunaya ni Victoria, pilit itinataas ang kanyang baba kahit nanginghinig ang kanyang boses. Anong klaseng kalokohan ito? Saan ka nakakuha ng pambayad sa mga artistang ito para magpanggap na mga tauhan mo? At ikaw, General Manager, nabaliw ka na ba? Ang lalaking yan ay isang patay gutom na asawa ng magnanakaw na ito. Ngunit tila walang narinig si Dante. Hindi niya tinapunan ng kahit isang sulyap ang nag-iingay na dunya. Ang kanyang mga mata na kanina ay malamig at puno ng otoridad ay biglang napuno ng matinding kirot at paghihinagpis ng dumapo ang kanyang paningin sa isang madilim na sulok. Nakita niya ang kanyang asawa. Nakita niya ang babaeng pinangakuan niyang aalagaan habang buhay. Nakaluhod sa malamig na sahig, basang-basa ng pulang alak. Nanginginig sa takot at hiya at mahigpit na nakayakap sa kanilang lukot na litrato. Na tila ba yon na lamang ang rason niya para huminga. Parang piniga ang puso ni Dante. Mabilis ngunit mabigat ang kanyang mga hakbang patungo kay Maria. Hinawi niya ang mga taong nakaharang ng walang anumang pasintabi. Hindi niya inalintana ang dumi ng sahig o ang pagkasira ng kanyang mamahaling pantalon nang siya ay lumuhod sa mismong harapan ng kanyang asawa. Wala siyang sinabing kahit na ano sa simula. Mabilis niyang hinubad ang kanyang makapal at mainit na coat at buong pag-iingat na ipinulupot ito sa nanginginig at giniginaw na balikat ni Maria. Ang init ng kanyang kasuotan, na amoy ng kanyang pamilya na pabango na may halong kapayapaan, ay unti-unting yumakap sa nanlalamig na katawan ng asawa. Iyon ang init na lagi nagbibigay ng kaligtasan kay Maria. Tuwing pakiramdam niya ay tinalikuran siya ng buong mundo. Kumuha si Dante ng isang malinis na panyong gawa sa purong seda mula sa kanyang bulsa. Sa kabila ng kanyang malalaki at magagaspang na kamay, ang mga kamay na nagkalyo sa pagtatayo ng kanyang imperyo, napakalambot at napakadahan-dahan ng kanyang pagpunas sa mga mansa ng alak at luha na sumira sa maamong mukha ni Maria. Bawat haplos niya ay may kasamang pagmamahal na tila ba ang asawa niya ang pinakamahalaga at pinakamarupok na diamante sa buong mundo. Nandito na ako, asawa ko. Patawarin mo ako kung nahuli ako. Bulong ni Dante. Basag ang kanyang boses at nagbabadya ang kanyang mga luha na bumagsak dahil sa labis na panliliit sa sarili
na hinayaan niyang masaktan ang nag-iisang babaeng naging sandigan niya. Napakurap si Maria. Tiningnan niya ng maigi ang mga mata ni Dante. Ito pa rin ang asawang minamahal niya. Ang lalaking ipinagdasal niya kanina na sana ay dumating. Ngunit ang mundo sa paligid nila ngayon ay nagbago. Paano nagkaroon ng ganitong kapangyarihan ang lalaking kasalo niya sa paghahati ng tuyo at kaning kagabi? Saan nagmula ang lahat ng yamang ito at bakit inilihim ito sa kanya sa loob ng maraming taong pagsasama nila? Sa kabila ng dagat ng kalituhan sa kanyang isip, ang pagpatak ng mainit na luha ni Dante sa kanyang palad ang nagpatunay na totoo ang lahat ng ito. Wala man siyang naiintindihan sa ngayon, isang bagay ang malinaw. Ligtas na siya. Matapos masigurong nakabalot ng maayos si Maria at ligtas sa paningin ng iba, dahan-dahang tumayo si Dante. Hinarap niya ang buong bulwagan. Ang lambot at pagmamahal sa kanyang mga mata ay biglang naglaho. Pinalitan ng isang nag-aapoy na galit na kayang sumunog ng kahit anong kayabangan. Ang kanyang paningin ay matalim na nakapako kay Victoria, na ngayon ay unti-unting umaatras dahil sa matinding takot na dumadaloy sa kanyang ugat. Hindi sumigaw si Dante. Wala siyang ginawang marahas na galaw. Ngunit ang kanyang boses ay napakalamig, kasing singit ng yelo na tumagos sa bawat sulok ng silid, nagdadala ng hatol sa mga taong nandiri sa kanyang asawa. Anong ginawa mo sa reyna ko? Ang malamig at nakakamatay na katanungang iyon ay nag-iwan ng isang nakakabining katahimikan sa buong bulwagan na sinundan lamang ng walang tigil na panginginig ng mga tuhod ni Victoria. Sa kabila ng matinding takot na unti-unting lumalamon sa kanyang sistema, pinilit ni Victoria na ibalik ang kanyang mapagmataas na tindig. Huminga siya ng malalim, itinaas ang kanyang baba at ginamit ang nadiiisang sandata na palagi niyang ipinang-aalipin sa mag-asawa. Ang nakaraan. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Dante. Nanginginig man ang boses, ay pilit pa ring isinigaw ni Victoria. Ang kanyang mukha ay namumula sa pinaghalong galit at hiya. Baka nakakalimutan mo kung sino ang nagpakain sa inyo noong mga panahong naghihingalo kayo sa gutom. Kung hindi dahil sa puhunan na ibinigay ko sa inyo, matagal na kayong nabubulok sa lansangan. Utang na loob ninyo sa akin ang mga buhay ninyo. At ngayon, papasok ka rito sa mismong anibersaryo ko para ipahiya ako dahil lang sa asawa mong walang silbi? Hindi gumalaw si Dante. Hindi rin nagbago ang lamig ng kanyang ekspresyon. Sa halip na sumagot ng pabalang, marahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Agad na lumapit ang punong abogado mula sa kanyang likuran. Binubuksan ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga opisyal na dokumento. Ang mahinang kaluskos ng mga pahina ay tila naghuhudyat ng isang napakalaking pasabog. Utang na loob? Malamig at matalim ang boses ni Dante. Walang bakas ng paggalang sa babaeng nasa kanyang harapan. Ang 50,000 pisong ipinang-alandakan mo sa buong mundo bilang utang na loob namin ay 10 taon na naming nabayaran. At hindi lang yon, Victoria. Noong panahong palubog ang negosyo ng asawa mo, 5 taon na ang nakalilipas, ang hindi nagpakilalang imbestor na nagligtas sa inyo mula sa pagkakulong ay walang iba, kundi ako. Binayaran ko ang kayabangan mo ng higit pa sa inaasahan. Ngunit patuloy mong inalipusta ang babaeng dahilan kung bakit kita tinulungan. Kumuha ng isang tiyak na dokumento ang abogado at iniharap ito kay Victoria. Nanlaki ang mga mata ng Donya nang makita ang sariling pirma ng kanyang asawa sa ibaba ng isang kasunduan sa pagbili. Ngunit hindi yan ang dahilan kung bakit ako narito. Pagpapatuloy ni Dante, ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas, sapat upang marinig ng bawat matapobreng bisita sa bulwagan. Narito ako para formal na ipaalam sa iyo na dahil sa walang habas mong paglustay ng pera para sa iyong mga walang kwentang pantitipon at alahas, tuluyan ng nabangkarote ang pamilya mo. At ang taong bumili ng lahat ng utang ninyo sa bangko, ang taong nagmamay-ari na ngayon ng bawat kumpanya ninyo,
At ang taong legal na nag-iisang may-ari ng mismong resort na tinatapakan mo ngayon ay ako. Tila gumuho ang buong mundo ni Victoria. Napaatras siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginghinig na napahawak sa kanyang ulo. Sinubukan niyang maghanap ng kakampi mula sa kanyang mga mayayamang amiga. Ngunit ang mga ito ay mabilis na umiwas ng tingin at lumayo sa kanya. Tila ba isa siyang nakakahawang sakit? Hindi yan totoo. Kasinungalingan yan, sigaw ni Victoria habang pilit na kinukuha ang mga papeles mula sa kamay ng abogado. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng mga gwardya. Ang mismong mga gwardyang inutusan niya kaninang saktan si Maria na ngayon ay sumusunod na sa utos ng bago nilang amo. At para sa nawawalang diamante, mahinahong sumingit ang abogado, inilalabas ang isang maliit na tablet na nagpapakita ng malinaw na kuha mula sa security camera ng resort. Ipinapakita sa bidyong ito na bago pa man magsimula ang kaguluhan, malinaw na nakita si Ginang Victoria na pasimpleng inilagay ang singsing ng kanyang amiga sa sarili niyang bulsa. Isang desperadong hakbang para ibenta ito at bayaran ang mga lihim niyang utang sa labas. Sabay-sabay na napasinghap ang mga panauhin. Ang donyang nag-akusa kay Maria kanina ay mabilis na lumapit kay Victoria. Buong lakas na hinablot ang bulsa ng balabal nito at doon nga ay nahulog ang nawawalang singsing na kumislap sa malamig na sahig. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisingi ni Victoria mula sa kanyang sariling kaibigan, sinamahan ng mga masasakit na salita ng pagkasuklam. Tuluyang nawala ng lakas si Victoria. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa sahig, sa mismong lugar kung saan niya pinahirapan si Maria kanina. Wala na ang kanyang pagmamataas. Wala na ang kanyang kayamanan. Ang babaeng naghari-harian at nang alipusta ng napakahabang panahon ay ngayon ay umiiyak, humahagulgol at gumagapang patungo sa paanan ni Dante. Nagmakaawa siya. Pilit niyang inabot ang laylayan ng pantalon ni Dante, isinisigaw ang pangalan nito at humihingi ng kahit katiting na awa, nangangakong magbabago at luluhod sa harap ni Maria kung kinakailangan. Ngunit tiningnan lamang siya ni Dante nang may labis na pandidiri bago sumenya sa mga tauhan ng seguridad. Ilabas ninyo ang trespasser na yan mula sa pag-aari ko. Wala siyang karapatang dumihan ang lugar na ito. Pilit na binuhat ng mga gwardya si Victoria. Habang kinakaladkad siya palabas, nagpupumiglas at sumisigaw, ibinaling ni Maria ang kanyang paningin sa ibang direksyon. Sa kabila ng lahat ng pang-aaping dinanas niya, ang pagbuhos ng alak, ang mga masasakit na salita, ang pagtapak sa litrato ng kanyang asawa, wala siyang naramdamang tuwa o hahe sa pagkawasak ni Victoria. Ang tanging namayani sa kanyang dibdib ay isang malalim at tahimik na awa para sa isang taong tuluyang nilamon ng sariling kayabangan at put. Hindi niya kailanman nanaising maranasan ng iba ang sakit ng mapahiya sa harap ng maraming tao, kahit pa ang taong iyon ay ang mismong nagbigay sa kanya ng impyerno. Matapos tuluyang ilabas si Victoria, muling bumalot ang nakakabinging katahimikan sa bulwagan. Walang sinuman ang naglakas loob na magsalita o gumalaw. Ang lahat ng mga matapobreng panauhin ay nakayuko, inuunahan ng takot na baka sila ang isunod na parusahan ng bagong hari ng imperyong ito. Ngunit hindi pa tapos si Dante. Dahan-dahan niyang binitawan ang kamay ng kanyang abogado. Tiningnan niya ang kanyang asawa na patuloy na nanginginig sa ilalim ng kanyang coat at pagkatapos ay bumaling siya patungo sa entablado. Sa gitna ng walang imik na madla, mabigat ang bawat hakbang ni Dante patungo sa mikropono na nakatayo sa sentro ng bulwagan. Mayroon pa siyang isang huling haton na kailangang bitawan, isang pahayag na tuluyang magpapabago sa pagtingin ng lipunang ito. Ang katahimikan ng bulwagan ay tila nag-aabang sa susunod na sasabihin ni Dante. Iningnan niya ang bawat mukha ng mga mayayamang panauhin na nakaupo sa kanilang mga gintong silya. Pinagmasdan niya ang kanilang mga mamahaling alahas na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng chandelier, ang kanilang mga sedang damit na walang kahit anong bakas ng dumi. At pagkatapos,
Ibinaling niya ang kanyang paningin sa kanyang asawang si Maria. Nakabalot sa kanyang itim na coat, basang-basa, nanginginig, ngunit nananatiling nakatayo nang may natitirang danggal. Kanina, tiningnan ninyo ang asawa ko. Panimula ni Dante. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit may dalang bigat na hayang dumurog ng kahit anong kayabangan. Hinamak ninyo siya dahil sa luma niyang bestida. Pinagtawanan ninyo siya dahil sa amoy ng kusina na nakakapit sa kanyang balat. Hinusgahan ninyo ang aming buhay base sa nipis ng aming bulsa at sa dami ng diamanteng kaya naming isuot. Huminga ng malalim si Dante. Pinipigil ang panghing-inig ng kanyang sariling boses dahil sa tumitinding emosyon. Ngunit ang hindi ninyo alam, sa likod ng bawat tagumpay na nakikita ninyo sa akin na yon, sa bawat gusali at lupang nabili ko, ay ang walang katapusang sakripisyo ng babaeng yan. Wala kayong karapatang saktan siya. Dahil ang buong imperyo ko ay hindi itinayo ng talino ko lamang. Itinayo ito mula sa dugo, pawis at mga luhang tahimik niyang iniluha tuwing gabi habang tinatahi ang aking mga sirang damit para lamang magmukha akong kagalang-galang sa paningin ng iba. Tahimik na umagos ang mga luha ni Maria. Ang mga salita ni Dante ay tila isang malambot na kumot na unti-unting nagpapahupa sa matinding lamig at panginginig ng kanyang katawan. Sa loob ng maraming taon, inisip niyang walang nakakapansin sa kanyang mga paghihirap. Inisip niyang ang kanyang pagtitipid at paglimot sa sariling kaligayahan ay isang ordinaryong tungkulin lamang ng isang asawa. Ngunit ang marinig itong isigaw sa buong mundo ng lalaking pinakamamahal niya ay higit pa sa anumang gantimpala. Bumaba si Dante mula sa entablado at mabagal na naglakad pabalik kay Maria. Ang mga elitistang panauhin ay kusang humawi, yumuyuko at iniiwas ang kanilang mga paningin dahil sa matinding hiya. Nang makarating si Dante sa harapan ng kanyang asawa, hindi niya inalinta na ang mga mapanuring mata ng madla. Dahan-dahan niyang kinuha ang magaspang at nanginginig na kamay ni Maria. Inilapit niya ito sa liwanag upang makita ng lahat. Ang mga dalaring puno ng kalyo, ang mga kuko na walang kulay, at may natitira pang sugat mula sa paghihiwa sa kusina. Ito ang mga kamay na pinantawanan nila kanina. Ipinikit ni Dante ang kanyang mga mata at buong pagmamahal na idinampi ang kanyang mga labi sa magaspang na palad ni Maria. Isang halik na puno ng pagsamba at walang hanggang pasasalamat. Ito ang mga kamay na nagtaguyod sa akin. Matatag at puno ng pagmamalaking wika ni Dante habang nakatingin ng diretsyo sa mga panauhin. Ang mga kamay na ito ang nagpakain sa akin noong panahong itinakwil ako ng sarili kong pamilya at isinusumpa ko sa harap ninyong lahat ang sinumang mangahas na bastusin siya o tignan siya ng may pandidiri ay walang puwang sa mundo ko. Ang mga donya at dona kanina ay nagmamalaki sa kanilang mga kayamanan ay tuluyan ng napayo ko. Tiningnan nila ang kanilang mga sariling malalambot at makikinis na kamay. Mga kamay na puno ng ginto, ngunit walang anumang bakas ng tunay na sakripisyo para sa pag-ibig. Nabalot sila ng matinding kahihiyan na pagtantong ang babaeng tinawag nilang patay gutom ay may mas matingkad at mas dalisay na kaluluwa kaysa sa kanilang lahat na pinagsama-sama. Tumingala si Maria kay Dante. Sa pagkakataong ito, hindi na siya umatras. Hindi na niya itinago ang kanyang sarili sa likod ng pagiging mababa. Marahan niyang pinisil ang kamay ni Dante, isang mahigpit at nanginghinig na hawak ng pagtanggap. Naramdaman niya sa wakas na karapat-dapat siya sa pagmamahal na ito, na ang kanyang mga kalyo at sugat ay hindi mga kapintasan, kundi mga medalya ng kanyang katapangan bilang isang asawa. Iniangkla ni Dante ang kanyang bisig sa baywang ni Maria. Inaalalayan ito ng may buong pag-iingat. Sabay silang naglakad patungo sa malaking pinto ng bulwagan. Iniiwan ang lugar na minsang naging saksi sa kanilang pang-aalipusta, na ngayon
ay isa nga lamang kahawlang puno ng mga taong durog ang pagmamataas. Na makalabas sila sa engrandeng gusali, sinalubong sila ng malamig at sariwang hangin ng gabi. Ang pamilyar na kadiliman ng labas ay tila mas payapa at mas malinis kaysa sa peking liwanag ng bulwagan. Nakaparada sa harap ang isang mahaba at itim na mamahaling sasakyan. Nakaabang na nakabukas ang pinto habang naghihintay ang isang nakayukong super. Ngunit sa pagpasok nila sa malambot na upuan ng sasakyan, kasabay ng paglisan ng panganib at adrenaline sa kanyang sistema, biglang naramdaman ni Maria ang matinding bigat ng gabi. Ang pagod mula sa maghapong pagtatrabaho, ang labis na kahihiyan, ang lamig ng alak na ibinuhos sa kanya, at ang hindi maipaliwanag na saya mula sa pagtatanggol ng kanyang asawa ay sabay-sabay na sumalpok sa kanyang isipan at katawan. Nanlabo ang kanyang paningin. Ang malamlam na ilaw sa loob ng sasakyan ay unti-unting nagdilim. Ang pamilyar at mainit na mukha ni Dante ay nagmistulang anino na lamang bago tuluyang naglakbay ang kanyang diwa sa kawalan. Ang huling bagay na narehistro sa kanyang pandinig ay ang mabilis na pagbagsak ng kanyang sariling katawan sa dibdib ng kanyang asawa. Ang nag-aalalang boses ni Dante na tinatawag ang kanyang pangalan. Sa gilid ng malapad na kama, nakaupo si Dante. Ang kanyang pormal na suit ay nakapatong sa isang silya at siya naman ay nakasuot lamang ng simpleng puting t-shirt. Baka sa kanyang mukha ang matinding pagod at pag-aalala. Ang kanyang mga mata, na kagabi ay nagliliyab sa galit para ipagtanggol siya, ay ngayon ay puno ng lambing at pagsisisi habang nakamasid sa bawat paghinga ni Maria. Hindi nagsalita si Dante. Kumuha siya ng isang palanggana na may maligamgam na tubig at isang malinis na tuwalya. Sa gitna ng katahimikan ng kwarto, maingat at dahan-dahan niyang pinunasan ang mga natitirang mansa ng alak sa mukha ni Maria, sa kanyang mga pisingi at sa gilid ng kanyang buhok. Ang bawat haplos niya ay tila isang dasal ng paghingi ng tawad sa lahat ng hirap na dinanas ng kanyang asawa sa kamay ng ibang tao. Patawarin mo ako, Maria. Basag ang boses ni Dante. Halos pabulong na wika habang nakayuko. Patawarin mo ako kung hinayaan kitang masaktan. Kung hinayaan kitang magtrabaho sa kusina ng mga taong walang kasing baba ng pagkatao. Kung alam ko lang na ganito ang gagawin nila sa'yo, sana ay hindi ko na inilihim ang lahat ng ito ng matagal. Umiiyak si Dante. Ang lalaking nakita ng buong mundo na matapang at malupit kagabi ay narito ngayon sa harap ni Maria. Bumabagsak ang mga luha sa kanyang mga pisingi habang hinahagkan ang mga kamay ng kanyang asawa. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Maria ang ganitong kahinaan mula sa kanyang asawa. At ang sakit na nararamdaman nito ay mas matindi pa kaysa sa anumang pisikal na sugat na natamo niya. Dahan-dahang itinaas ni Maria ang kanyang kamay at pinunasan ang luha ni Dante. Isang matamis at payapang ngiti ang bumuo sa kanyang mga labi. Huwag kang humingi ng tawad, Dante. Hindi mo kasalanan kung ano ang nasa puso ng ibang tao. At hindi ko pinagsisisihan ang mga taon na naghirap tayo. Dahil sa mga panahong iyon, mas lalo nating napatunayan na tayo ay para sa isa't isa. Hinalikan ni Dante ang noo ni Maria. Kasunod ang kanyang mga mata at ang labi nito na puno ng pagmamahal. Sa sandaling iyon, ang kwarto ay tila nawala sa mundo. Walang yaman, walang resort, walang mga taong mapanghusga. Ang tanging mayroon lamang ay ang init ng kanilang pag-ibig na muling nabuo mula sa mga guho ng nakaraan. Ang haplos ni Dante ay hindi na lamang pag-aalaga, kundi isang pangako na mula ngayon, hindi na siya magiging isang martir na mag-isa sa giyera, kundi isang reyna na laging may hari na tatanggol sa bawat paghinga niya. Sa gitna ng katahimikan, inilapit ni Dante ang kanyang mukha sa buhok ni Maria. Inamoy niya ito ng malalim.
Ang amoy ng asawa na para sa kanya ay higit na mas mabango kaysa sa anumang mamahaling pabango na maaari niyang mabili sa buong mundo. Bulong niya sa gitna ng kanilang pagyakap. Ikaw ang tunay kong yaman, Maria, at hinding-hindi ko nahahayaan na may manakit pa sa'yo kailanman. Natagpuan nila ang katahimikan sa bawat isa. Ang lahat ng pot, pagod at kahihiyan ay unti-unting napalitan ng isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Sa mga bisig ni Dante, naramdaman ni Maria na sa wakas, nakauwi na siya. Ngunit ang katahimikang ito ay muling naantala kinabukasan ng umaga. Isang mahina, ngunit paulit-ulit na katok sa pinto ang bumasag sa kanilang pagtulog. Sino ang taong sumisira sa kanilang unang umaga ng tunay na kalayaan? Dahan-dahang bumangon si Dante. Ang kanyang mga mata ay naging alerto muli. Binuksan niya ang pinto at bumungad ang isang mukhang hindi man lang nila inaasahang makita. Ang taong iyon ay nakaluhod sa harapan ng pintuan. Ang mga balikat ay nanginginig sa matinding pang-iyak at ang buong anyo ay bakas ang matinding pagsisisi. Nang maramdaman ang presensya ng dalawa, dahan-dahang iniangat ni Victoria ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pangungutya at pagmamataas ay ngayon ay puno ng luha at desperasyon. Hindi na siya ang reyna ng resort. Siya ay isa na lamang taong nilamon ng sarili niyang mga pagkakamali. Sa harap ni Dante at ni Maria na nakatayo sa likuran nito, nagmakaawa si Victoria. Ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi na maintindihan dahil sa tindi ng paghikbi. Dante, Maria, patawarin ninyo ako. Bulong niya. Ang kanyang mga balikat ay patuloy na nanginginig. Nawala ang lahat sa akin. Ang resort, ang bahay, ang mga kaibigan. Lahat sila ay tinalikuran ako nang malaman ang katotohanan. Hindi ko na alam ang gagawin. Wala na akong matakbuhan. Pakiusap, kahit maliit na bahagi lang ng resort, o kahit kaanting tulong lang para makapagsimula ako muli. Hindi ko na kaya ang hirap. Tiningnan ni Maria ang babaeng nagpahirap sa kanya ng napakahabang panahon. Naramdaman niya ang matinding awa sa kanyang dibdib. Ngunit kasabay nito ay ang pagdama sa matibay na hangganan na kailangan niyang itayo para sa kanyang sariling kapayapaan. Tiningnan niya si Dante na ang mukha ay nananatiling matigas at walang bakas ng pagpapaubaya. Alam ni Maria na kung magpapasya siya, dapat itong manggaling sa kanyang sariling lakas, hindi dahil sa utang na loob. Humingan ng malalim si Maria at lumapit sa pinto, hindi upang yumukod, kundi upang tumayo ng tuwid sa harap ng taong minsang naging Panginoon ng kanyang takot. Victoria, noong mga panahong nasa ilalim kami ng iyong mga paa, hindi mo kami tinuring na kapwa-tao. Ginamit mo ang utang na loob upang gapusin kami sa takot at kahihiyan. Pero ngayon, nakikita ko na ang katotohanan. Pinigilan ni Dante ang anumang sasabihin. Hinahayaan si Maria na maging boses ng kanyang sariling hustisya. Napatawad na kita. Marahang wika ni Maria. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Napatawad na kita hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang maging bilanggo ng pot na tulad mo. Ngunit tapos na ang lahat. Wala nang utang na loob na natitira sa pagitan natin. Hindi mo na ako kontrolado. At hindi mo na kailanman muling magagawang maliitin ang aking pagkatao. Ito na ang huling beses na magkikita tayo. Isinara ni Maria ang pinto, hindi nang may marahas na paraan, kundi nang may katahimikan ng isang taong tuluyan nang nagpalaya sa kanyang sarili mula sa tanikala. Narinig pa nila sa labas ang huling hikbi ni Victoria bago ito unti-unting lumayo. Bit-bit ang bigat ng isang buhay na kailangang buuin mula sa simula ng mag-isa. Pagkasara ng pinto, napabuntong hininga si Maria. Isang napakabigat na bato ang tila nalaglag mula sa kanyang dibdib. Humarap siya kay Dante. Ang kanyang mga mata ay naglalabas na ng isang meeting,
Hindi na pinipigilan ng anumang pasanin. Ang bawat takot, ang bawat pagsusumbat, ang bawat luha, lahat ng iyon ay bahagi na lamang ng isang nakalipas na hindi na muling makakaabot sa kanyang kasalukuyan. Umuwi na tayo, wika ni Maria. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang isang simpleng paanyaya, kundi ang pagpapatunay na sa wakas, sa kabila ng lahat, ay nahanap na nila ang tunay nilang tahanan sa piling ng isa't isa. Sa gitna ng kanyang maliit ngunit makabuluhang opisina, abala si Maria sa pagrerepaso ng mga dokumento para sa kanyang foundation. Ang organisasyong ito ay nakatuon sa pagbibigay ng puhunan at kasanayan sa mga kababaihang minsan ding nakaranas ng matinding hirap at pang-aapi. Mga babaeng katulad niya noon na nangangailangan lamang ng isang pagkakataon upang muling tumayo. Bagaman mayroon na silang lahat ng yaman sa mundo, hindi nagbago ang kanyang mga mata. Nanatili ang kanyang pagiging simple at ang singsing na ginto na ibinigay ni Dante noong sila ay nagsisimula pa lamang, na sadyang pinalagyan niya ng maliit na diamante, ay mas kumikinang pa sa kanyang daliri kaysa sa anumang alahas na nakita niya sa buong buhay niya. Sa malayong bahagi ng syudad, sa isang maliit at marangal na palengke, makikita ang isang babaeng nakasuot ng simpleng apron, matiyagang nag-aayos ng mga sariwang gulay sa kanyang paninda. Si Victoria, hindi na siya ang reynang nababalot ng ginto. Siya ay isa na lamang mga lalakal na nagtatrabaho sa pawis ng kanyang sariling no. Hindi na siya kinakailangang maghari-harian dahil natutuhan na niya ang leksyon ng pagpapakumbaba na ibinigay sa kanya ng tadhana. Ang kanyang buhay ay payak, ngunit sa unang pagkakataon, ang kanyang mga gabi ay hindi na ginagambala ng kasinungalingan o takot sa pagkakabuking. Sa paglubog ng araw, naglalakad sina Dante at Maria sa dalampasigan. Ang langit ay pininturahan ng kulay kahel at rosas, isang napakagandang tanawin na tila sumasalamin sa kapayapaang matagal na nilang inasam. Mahigpit ang pagkakahawak ni Dante sa kamay ng kanyang asawa. Hindi na siya ang lalaking laging nakayuko o laging nagtatago. Siya ay isang lalaking buong pagmamalaking ibinibida, ang babaeng nagturo sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng katapatan. Huminto sila sa harap ng dagat. Ibinulong ni Dante ang kanyang walang hanggang pasasalamat. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-ibig na walang anumang halong pagpapanggap. Sumandal si Maria sa kanyang balikat at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi na nila kailangang maghanap ng sagot sa kung paano sila nagtagumpay dahil alam nila ang lihim. Ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi nasusukat sa ginto, sa mamahaling damit o sa kapangyarihang ipinagmamalaki sa lipunan. Ang tunay na yaman ay matatagpuan sa tibay ng isang pusong kayang tiisin ang mga unos, sa wagas na pag-ibig na handang magsakripisyo, at sa danggal na kailanman ay hindi mabibili ng salapi. Sa pagharap nila sa bukang liwayway ng bukas, alam nilang anuman ang dumating, mananatili silang magkahawak kamay. Ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa paghihigante o yaman, kundi tungkol sa pagpapatawad, pagpapakumbaba, at ang napakadandang katotohanan na sa bawat pagtatapos ng isang mapait na kabanata, laging may naghihintay na bagong umaga, isang umagang punong-puno ng pag-asa at tunay na kapayapaan.